Good morning, my dear brothers and sisters. What do you think is the most difficult ministry or work of a priest? What do you think? Is it celebrating the Mass? Maybe. Especially if you are celebrating 3 Masses, one after the other. Meron pong ganung mga pare, lalo na kung araw ng linggo, dahil sa kakulangan ng pare, napipilitan silang magmisa ng sunod-sunod. Kaya kung pangatlong misa na, medyo tipsy na yung pare, dahil ang dami na niyang nainom na alak. What is the most difficult ministry of the priests? Hearing confession? Maybe. Lalo na kung maraming nangungumpisal. At yung ibang nangungumpisal nakalimutang mag-toothbrush. Penitensya yun sa pare. What? What do you think is the most difficult ministry of the priest? To visit the sick? Hindi naman masyado yan. For me, if you ask me, the most difficult work or ministry of the priest is the ministry of preaching. Yung tumayo ako sa inyong harap, katulad ng ginagawa ko ngayon, at magbigay ng homily. That is preaching. Nung araw, ang tawag dyan ay sermon. Yan, nagsesermon na si Father. But now, it is called homily. It is preaching. Why do I say that? Why do I say that the ministry of preaching is the most difficult ministry of the priests? Well, first, you have to study. I have to study. In the second reading, St. Paul is telling the Thessalonians, working night and day in order not to burden any of you, we proclaim to you the gospel of God. When I stand here before you, I proclaim the gospel of God. Now, I should know what the gospel of God is. Kailangan kong pag-aralan. Kailangan kong basahin ang mga pagbasa, pag-aralan, pagdasalan. Ano ang gustong ipahayag ng Diyos sa kanyang bayan sa pamamagitan ko? Because, my dear brothers and sisters, when I stand before you here right now, I should not be talking about myself. I should be talking about God. I should not be proclaiming about my teaching. I should be teaching you what God teaches, what the church teaches. Kaya nga, nakakatakot na tumayo sa harap nyo at magsalita at pagkatapos mali pala yung aking sinasabi. Maliligaw kayo. Parang may pinagtanungan kayo, saan ba ang daan patungong monumento? At kayo, hindi nyo naman alam, pero nagbida-bida, no? Sabi, eto, ganito, sakyan mo, ganito, ganito. Ayun, yung dapat pumunta ng monumento, nakapunta o nakarating ng baklaran. I should study. I should pray. Kasi hindi naman pwedeng tatayo na lang ako dito at magpapatawa. Hindi. Hindi pwedeng tatayo na lamang ako dito at bula-bulahin kayo. Hindi. Dapat pinaghahandaan ang sinasabi. Kaya mahirap para sa pari. For me, the ministry of preaching is the most difficult ministry of the priests. It takes preparation. It takes study. Sabi nga mas mahabang preparation, mas maikling homily. Pag mahaba ang homily, hindi nag-prepare si Father. Diba? Nakarinig naman siguro kayo ng mga ganyang pari.
Ang haba ng sinasabi, pero parang eroplanong hindi makalanding. No? Akala mo patapos na, biglang aakyat uli. And people go home without being nourished spiritually. People return to their working places without having been nourished by the Word of God. Kaya mahirap. Sa unang pagbasa, narinig natin mula sa aklat ni Propeta Malakay, kinukondem ng Diyos ang kanyang mga pinuno sapagkat ang sabi niya, "You have turned aside from the way and have caused many to falter by your instruction." You have caused many to falter by your instruction. Naligaw at nagkamali ang maraming tao dahil sa inyong pagtuturo. Nakakatakot pa, no? Kaya hindi madaling tumayo sa harap nyo. Kung gusto nyo, sige, sino ang willing? Palitan nyo ako ngayon. Sige nga. Mahirap. You have to study. I have to study. I have to pray. I have to reflect. Kaya, please, accept my apology when I do not give you the nourishment that you deserve. Please forgive me when on some days I preach about nothing. I'm sorry for that. I fail. But the second reason, and I think more important than the first, is this. Why is it the most difficult ministry of the priest to preach? Because every time I open my mouth, I am being judged by my words. Every time that I open my mouth, I am being judged by my words. Sa Ebanghelyo, narinig natin ng Panginoon, sinasabi, no? Yung mga eskriba at mga pariseo, no? They sit in the chair of Moses. Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example, for they preach, but they do not practice. Ayan. Yan ang sabi ni Jesus. They preach, but they do not practice. I preach, but do I practice what I preach? And people will judge me whether my words correspond to my life. If I preach about forgiveness and then I do not forgive, what will people say? Pari pa naman yan. Hindi marunong magpatawad. See? When I preach about solidarity, when I preach about charity, when I preach about kindness, and I am stern, matigas ang puso, hindi marunong maawa, sasabihin ng mga tao, ang galing-galing magsalita, pero kulang sa gawa. I know I will be judged by the words that I say. Because many times, it's not the beautiful words that will help people, but the example of the preacher. Kaya hindi ba, hinahanap ninyo sa inyong mga pare, yung mga magagandang halimbawa, hindi lamang ninyo napapakinggan ang kanilang mga magagandang salita, tinitignan din niyo kung ginagawa ng pare yung kanyang sinasabi. At kapag hindi, sasabihin ninyo, pari pa naman yan. That is why, again, I apologize when you don't see in us the life that we preach. Patawad po.
kapag nagkukulang kami sa pagsasabuhay ng aming ginagawa. Kaya mahirap talagang tumayo sa harap nyo, lalo na dito sa Manila Cathedral, naka-livestream pa. No? Konting mali mo lang, viral na. Pero mga minamahal kong kapatid, huwag niyong isiping ito'y applies only to priests. Yan din ay totoo sa bawat isa sa inyo. Kayo na linggo-linggo nagsisimba. Kayo na linggo-linggo nagkukomunyon. Kayo na itinuturing ng ibang taong simbahan. Taong simbahan kayo. Whether you like it or not, people will look at you as close to the church. And people will also observe you. Do you practice what you preach? Minsan, katatapos lamang ninyong magsimba, pag-uwi ninyo sa bahay, yung katulong ninyo o kasambahay, sisigawan na. Ano ka ba? 2 oras na akong nawala. Nagsimba na ako. Pagdating ko, hindi mo pa rin natatapos ang pinagagawa ko sa'yo. Yan. Baka sabihin ng katulong ninyo o kasambahay ninyo, Senyora, kagagaling mo lang sa katedral, no? Ganyan na ugali mo. Minsan, kaya hindi tayo siguro makaakay ng mga taong magsisimba dahil baka hindi nila nakikita sa atin ang ating ginagawa o ipinahahayag. It is true to priests. It is true to all disciples of Christ. Our words must correspond to our lives. Kung ano ang ipinahayag, dapat yun din ang isinasabuhay. Kaya siguro magandang suriin natin ang ating mga sarili. Tignan natin, yung bang sinasabi ko, nakikita sa ikinikilos ko. Paano ako makitungo sa aking mga kasama sa trabaho? Paano ako makitungo sa aking mga kapwa na naglilingkod sa simbahan? Paano ko pakitunguhan ang aking pamilya na kasama ko sa bahay araw-araw? Ano ang sasabihin ng mga tao kapag nakita tayo? Yan. Palasimba yan. Kaya mabait yan eh. O kaya sasabihin, yan. Palasimba yan eh. Pero ang sama ng ugali. Ipagdasal natin ang bawat isa. Nang sa ganon, yung sinabi ng Panginoon na pagkukundina sa mga eskrib at pariseyoy, hindi niya sabihin sa atin. Tandaan natin kung ano ang sinasabi, dapat isinasabuhay. Amen.